Ayun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli na namang nagbabalik ang iyong lingkod, Ronti TV mo. Bago tayo magpatuloy mga kababayan, hingi lang ako ng pasensya dahil sa ating suot ngayon, naka-celebration tayo. May binili kasi tayo sa labas mga kababayan at hindi ko naman nakalain na aabutin pala ako ng hapon dito sa labas. At kailangan ko na rin talaga gumawa ng reaction video mga kababayan. Kaya ulit, pasensya na sa ating mga kababayan na nakaganito lang yung ating suot mga kababayan. Yun na nga DSWD ay pumunta na rin sa Sitio Kapihan para magbahay-bahay mga kababayan at titingnan nga yung ating mga kababayan doon sa Sitio Kapihan mga kababayan kung ano ba talaga ang totoong kalagayan, lalong-lalo na yung mga kabataan na sinasabi na inaabuso ng kanilang leader itong leader ng kultong Socorro Bayanihan Services Incorporated mga kababayan at ikinakasal nga sa talagang napakamurang edad mga kababayan. 12 years old ay ikinakasal din sa mga lalaking minor de edad din mga kababayan. Kaya talagang pang-aabuso ito, child abuse talaga mga kababayan At sana kung may makikita man yung DSWD na mga kabataan diyan talagang makikita nila na inaabuso at hindi na tama ang pangyayari mga kababayan, ay sana maibaba na nila at masakluluhan na para nga mailigtas naman sa kamay ng kultong grupo na ito mga kababayan at talagang mabigyan ng hustisya yung nangyari sa mga kabataan dyan sa Sitio Kapihan mga kababayan. Ito na nga mga kababayan, huwag na nating patagalin, sabay-sabay na natin itong panoorin. Bisita na sa Sitio Kapihan sa Socorro, Surigao del Norte ang ilang opisyal ng gobyerno bilang bahagi po ng investigasyon sa Socorro Bayanihan Services Incorporated. Balitang hatid ni Ian Cruz. Nagbahay-bahay ang mga taga-DSWD sa baluarte ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI para kunan ng impormasyon ang mahigit 3,000 residente ng Sitio Kapihan. Nasa 161 na social workers ang narito ngayon dahil nasa 1,000 mga bahay ang dapat puntahan ng DSWD para sa profiling nila ng Sitio Kapihan. Ang purpose din po nito ng profiling namin para po meron na kaming mga data patungkol sa Sitio Kapihan. Kung nangangailangan ng mga programs and services mula sa DSWD, meron na ho kaming ready data for reference. Nabutan din namin ang klase ng mga kinder at grade 1 pupils sa Cultural Center ng sitio. Ayon kay Rosnil Saga, sa mga guro sa Sitio Kapihan, patunay daw ito na hindi totoong hindi nakakapag-aral ang mga kabataan doon. Ilang minor de edad na tumakas mula sa sitio ang humarap sa Senado at idinetalye ang mga kalupitan umanong dinanas doon gaya ng pwersahang pagpapakasal at pagtatalik. Sa akin po, wala pong akong nakita. Sir, kung totoo yung mga allegations nila, ako mismo bababa kapag makita ko yun. Hiniling naman ng SBSI na sa yun na mga kababayan, hindi talaga magsasabi ng katotohanan itong mga membro ng kultong grupo na ito mga kababayan, dahil sa tingin ko ay nalason na yung utak nitong mga tao na ito. Biruin nyo mga kababayan mga professional ito pero nabuyo nitong si Senior Aguila mga kababayan, naloko. Biruin nyo, iniwanan nila yung kanilang profesyon doon sa baba para lang umakyat doon sa bundok. Saan bang magsasabi ito ng katotohanan mga kababayan? Hindi talaga ito magsasabi ng katotohanan itong mga teacher na ito. At yung ibang nasa bundok na ng Sitio Kapihan mga kababayan, dahil nga sa kanilang paniniwala at paghanga sa kanilang leader mga kababayan si Senior Aguila mga kababayan. At ayun ang mga kababayan, napapansin ko rin yung mga kababaihan dyan sa Sitio Kapihan ay napakaikli ng mga buhok nito. Makikita mo na talagang halos pare-parehas yung kanilang gupit mga kababayan. Yan ba utos ng kanilang leader na kulto mga kababayan, itong si Jiren Skilario o kilala natin sa pangalan na Senior Aguila. Baka yan talaga yung kanilang sinusunod mga kababayan na ganong klaseng gupit para sa mga kababayan. Sana pumunta ng Sitio Kapihan ang mga nag-iimbestigang senador. Sila nang magbisita dito dahil sa kanila masama na kami. Bad image na. Ang gusto namin, bisitahin na lang yung Kapihan para ma-experience yung ano ang nasaan. Inaasahang mag-ocular inspection sa Sabado ang Joint Committee ng Senado na nagsasagawa ng investigasyon sa SBSI.
Dumating din sa sitio kapihan ng DNR Caraga. Nasa investigation phase na raw sila ng mga nilabag ng grupo sa kasunduan para ipagamit ang lupain ng sitio kapihan. Walang magagawang displacement or eviction brought about by this suspension order. No? Magsasagawa tayo ng in-depth investigation sa mga naturang violation at depende yan kung anong magiging resulta ng aming investigation. Magsasabit kami ng recommendation kay Secretary. Wala naman sa kustodiya ng Senado kung saan nakadetain matapos ma-cite in contempt ang 4 na pinuno ng SBSI sa panguna ni J. Renz Hilario o Senyor Aguila. Pumunta sila sa tanggapan ng Department of Justice para yan sa clarificatory hearing sa reklamong trafficking, kidnapping, child abuse at iba pa. Kailangan muna nila i-clarify yung ibang issues. They have to get certain facts straight para maayos yung PI. Magsasuggest na yung panel of prosecutors kung ano pa ang pwedeng ibigay na documents. Matapos ang wala pang isang oras, ineskorta na palabas ng DOJ ang mga opisyal ng SBSI para ibalik sa kustodiya ng Senado. Hindi sila nagpaunlak ng panayam. Bago ito, nagtungo rin sa DOJ ang mga dating miyembro ng SBSI na inirereklamo ngayon ang organisasyon. Nasa pangalaga naman sila ng Interagency Council Against Trafficking. Ayon sa DOJ, magsasagawa ulit ng clarificatory hearing sa October 12. Wala pang schedule ang mismong preliminary investigation para sa mga kasong posibleng kaharapin ng SBSI. At ayun ang mga kababayan, dapat mabigat ang magiging parusa nitong si J. Renz Hilario o Senyor Aguila mga kababayan, dahil napakadaming mga kabataan na inaabuso nito, ikinikasal nga sa napakamurang edad. Biruin mo, 12 years old. Ngayon lang ako nakakarinig mga kababayan na may mga ganun palang pangyayari. Akala ko sa mga pelikula lang nangyayari yan. Mayroon pala sa totoong buhay niyan. Itong si Senyor Aguila mga kababayan ay kailangan talaga itong maparusahan. At hindi lang ito, hindi lang itong si J. Renz Hilario mga kababayan. Dahil alam natin na may nagdidikta nito. Kasi nga napakabata pa nitong si J. Renz Hilario para kilalanin ng napakaraming leader nila ng napakaraming membro nila mga kababayan. Napakarami nito, nasa 3,000 mahigit ito. Hindi pa yata kasama yung mga kabataan yan. Sabi nga ng nagkokomento, may isang nagkomento dito sa ating YouTube channel na sinasabi niya na baka minamadali nga ni Senyor Aguila na mas dumami pa yung kanilang grupo sa pamamagitan nga ng pagpapakasal sa mga kabataan. Kasi nga pag nagkaanak at dumami mga kababayan, magagamit daw ng mga politiko. Baka may nasa likod din ito na mataas na opisyal. Na wag naman sanang ganun mga kababayan. Yun ang mga kababayan, hanggang dito lang muna at hindi tayo makapag shout out ngayon dahil nasa labas tayo, wala tayong internet dito. Mamaya-maya pa tayo makakauwi ng bahay. At yun ang mga kababayan, hanggang dito lang muna at once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.